Okay, basagin natin yung pinapakalat ng mga didilis doon sa presyo daw ng bigas. Hirap daw ang Pilipino. Gutom. Ang mamahal daw ng bilihin. So bago tayo mag-comment, panoorin muna natin ito para susupalpalin natin, babasagin natin yung trip ng mga didilis. Dahil noong panahon ng ni Duterte, tahimik sila, wala silang sinasabi. Pero ngayong bumaba ang bigas, daldal sila ng daldal. So panoorin muna natin ito bago tayo mag-comment. Bago tayo magbigay ng reaction. Mga DDS, eto no, naghihimutok pa kayo. Kita nyo naman, 32, maganda-ganda na yan. Anong pagkain ng aso, baboy, mga ulol? Ito, tingnan nyo. Ayun o. Ay, pagkain pa ng aso yung 30, kita mga napakamura no. Oh, grabe, legit yan. Legit yan, mga DDS, legit yan. Huwag kayo nagpapaano ng fake news. Gigil na gigil ang mga minions ng pamilya Duterte tulad ni Boy Bukbok aka disgraced former Agriculture Secretary Manny Piñol sa di umano'y dinatupad na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pababain sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Pero teka lang, bilang dating DA Secretary, hindi ba't alam naman ni Boy Bukbok na imposible yun? Paano magiging 20 pesos per kilo ang retail price ng bigas kung farm gate pa lang ng dry palay ay lampas na sa 20? Pero dahil gusto lang manggulo, sinisiraan ang administrasyon kahit mas malala ang sitwasyon noong panahon ng amo nila. Hindi nila sinasabi na umabot sa 70 pesos per kilo ang bigas noong panahon ni Duterte. Hindi rin nila binabanggit na pinapila ang mga Pilipino sa NFA rice dahil sa 2018 rice crisis. At ang mas malala, hindi nila inamin na may malawakang manipulasyon. Sinadyang magkaroon ng artificial rice shortage para ipasa ang rice tarification law, isang batas na ngayon ay sumasakal sa mga magsasaka at nagpapayaman sa mga rice smugglers at importers na kakampi nila. Ngayon, si Boy Bukbok, nakilala sa pag-angkat ng 15,000 metric tons ng bigas na may bukbok, ay biglang concerned? Yes, kinain niya yan sa TV. Parang okay lang magpakain ng bulok na bigas sa mga Pilipino. At ito ring si Boy Bukbok ang nagpanukala na gawing legal ang rice smuggling. Yes, legal. Rice smuggling. At dahil sa galing niya, sumirit ang presyo ng bigas sa Mindanao. Umabot ng 70 pesos per kilo, pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Kaya siguro 2 beses na ibinasura si Boy Bukbok sa eleksyon sa Cotabato noong 2010 at 2013. Yan si Boy Bukbok, nagmamalinis pero kurap, nagmamagaling pero palpak. So ano ngayon mga didilis? Ano ngayon ang masasabi ninyo? Na nung panahon ni Digong, umabot tayo ng 70 kilo per kilo na bigas. And doon naman sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, salat sa buhay, may pila, alam ko yan, napapanood ko yan may pila. May pila tapos yung binibenta nilang bigas is may bukbok. 'Di ba? Araw-araw lang nanonood ng balita eh. So nakalimutan yata nila ito. Na halos ubos po ang kaban ng bigas sa mga warehouses ng NFA. Kaya tayo nag-angkat at nagkaroon pa ng artificial rice. Diyan na uso yung mga peking bigas sa panahon ni Digong. Sa panahon ni Digong na uso yung bukbok na bigas. Peking bigas, bukbok na bigas. Kaya ang ginagawang alternative ng iba nating kababayan, meron yan sa news yung matandang lalaki. Ang ginagawa nilang alternative ng bigas is parang kamote yata. Hindi ko alam yung pangalan, pero i-search niyo sa YouTube kung ano yung alternative rice na ginawa ng ibang kababayan natin na hindi kayang bumili ng bigas dahil sobrang mahal, at yun namang nabibili sa merkado is bukbok para doon sa mga like mga 30 plus ganyan. Diba? Ganun kahirap. So ngayon dito nagrereklamo kayo, sabi niyo kanin rice daw para sa baboy. Nakikita niyo ba yung yung difference? Kayo mga didilis, kung gusto niyo malugmok sa kahirapan, kayo na lang. Kung gusto niyo malugmok sa katangahan, kayo na lang, wag niyo na kaming idamay. Ito mga alipores ni Digong at si Digong, si Polong at saka si Hans, yung asawa ni Inday Sara, sila ang nagpasasa. Ginatasan nila ang Pilipinas. Diba? Sila ang sangkot dyan sa mga smuggling na yan. Smuggling ng mga sibuyas, yung mga necessity. Diyan sila kumita ng limpak-limpak na salapi. Diyan sa smuggling na yan. Ito ba sinasabi niya pagmamahal sa bansa? Yan ba ang sinasabi yung pagmamahal ni Digong sa bansa?
Pinahirapan ang magsasaka. Bibili ka ng bigas, may pila. Para makabili ka ng murang bigas. At yung pang mabibili mo, may bukbok. Hindi mo makakain. Itinago pa nila yung artificial rice. Diba? Hindi yan inano sa social media. Yung artificial rice na nabibili ng mga kababayan natin. Yung peking bigas. Parang plastic. Nakalimutan na yata nila. So, ano mga pinagsasabi niyong pagmamahal ni Digong sa bansa? Nilubog sa kahirapan, sa utang ni Digong ang Pilipinas. Yun ang ginawa niya. Kaya tayo, wag na tayo maglokohan dito. Hindi niyo naman kami hindi niyo kami mako-convince. Kasi may mga resibo kami. Nagkalat sa YouTube. May mga ebidensya, may mga source, hindi lamang balita ang source. Nasa datos, nasa data, recorded, lahat ng mga nangyari, lahat ng kahirapan sa panahon ni Digong. Kaya kami, tigil-tigilan nyo kami mga didilis. Yung pa-Netherland yung mga paraling nyo na yan, isasama nyo pa kami diyan sa pagkapanatik nyo sa politiko. Nag-iisip ba kayo? Sa bagay, wala naman yata kayong isip.